Napasok ng PRTV News ang General Santos City na isa sa mga matinding tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon dyan. Live, may umaarangkadang balita, si Christian Bascones. Christian, kumusta na dyan? Alam mo niya, totoong sinasabi nila dito sa General Santos City na nabalot ng katahimikan ang buong Gensan, no? Partikular na dito, nandito tayo ngayon sa Dajangas North. Bakas pa rin sa muka ng mga residente ang lungkot dahil sa naiwan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao. Itong kinatatayuan ko, ito yung nag-viral na fast food chain matapos makuhanan noong mga oras na bumagsak ang buong gusali. Ito na ngayon, ang itsura niya ngayon. Kilala ang Gensan sa kanilang pagbati na magandang Gensan pero kulay ang buong syudad, no? Pero ngayon dahil sa iniwang pinsala ng malakas na lindol, parang nagmistulang wala ng kulay ang Gensan. Mga malalaking gusali ang nagkaroon ng pinsala. May mga mangilang-ilang maliliit na negosyo ang nananatiling bukas pero matumal pa rin ang kita. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente kaya maraming establishmento ang hindi pa rin nagbukas kaya apektado ang mga hanapbuhay. May mga manggagawa ang bumalik kanina sa kanilang mga pagtatrabahuan sa dasal na bumalik na sa dati ang kanilang buhay. Marami-rami na rin kasing nagsitigil trabaho dahil arawan ang bayad sa kanila. Dahil wala pang abiso kung kailan babalik ang supply ng kuryente, wala pang katiyakan kung kailan magbukas ang mga establishmento. Sa pagkikipag-usap natin sa ilang mga residente dito, isang tricycle driver, ikinento niya sa atin kung ano ang epekto sa kanilang hanap buhay. Ito, pakinggan po natin. Sobrang takot, kaba, tapos alala sa pamilya, tapos yun, unang-una sa mga ano natin, sa mga people natin, sa mga ano, yun lang, takot, walang masyadong maisip, kundi ano lang, safety lang, safety first, yun lang. Sir, yung araw-araw namin na hanap buhay sa pagmamanahe pasahero, naging kawalan talaga sa amin to. Yung dati mong kita magkano? Magkano rin yung kita mo ngayon? Dati mga ganitong oras maka 800 na kami. Ngayon, magkano na to? Tira namin ano, 60 pesos. Ninya, alam mo, habang nagre-report ako sa Arangkada Balita ngayon, may naramdaman na naman tayong panibagong aftershocks, no? Lumindol o yumanig yung itong kinatatayuan natin ngayon, tila nagduduyan itong lupa, no? Kaya medyo kanina nanginig din tayo habang nagbabalita live mula dito sa Gensan. Ninya. Christian, okay, sana okay ka lang, ano? Kasi sabi mo nga may aftershocks ngayon lang. Gaano kalakas yung naramdaman mong aftershocks na yan? Para sa Yung mga para sa mga senior citizen siguro i-describe ko madali silang mahihilo, no? Kasi parang nasa duyan ka habang nakatayo dito, no, sa may gilid, no? Kaya medyo parang na experience natin yung paghilo din niya. Oo. At nasa tapat ka nga niya nga nag-viral ano, na Jollibee. Ayan na yung itsura niya ngayon. Meron pa bang ongoing na search and retrieval operations? Ano bang balita dyan? Lahat ba ng nandyan nung araw na yon ay nakaligtas? Sa taas na nitong fast food chain ng Jollibee, no, merong isang radio station pero lahat ng mga tauhan na nagtatrabaho kapwa sa Jollibee o sa fast food chain at doon sa radio station ay ligtas na sa mga oras na ito. So ngayon ang ginagawa ay tinitignan, ina-assess ng LGU itong ang gusali at nagsasagawa pa rin ng clearing operations matapos ang malakas na lindol. Oo. And may balita ka ba doon sa ospital dyan? If I'm not mistaken, tama ba? St. Elizabeth Hospital na yung iba raw mga pasyente ay hindi na tinatanggap or nagpapalabas sa mga pasyente kasi nga baka magkaroon ng aftershocks at mag-collapse yung ospital?
May mga nadaanan tayong kanina mga establishmento, Doc. Ayan din yung ating i-verify na natanggap nating impormasyon nung oras na dumating tayo dito sa General Santos City. No? Kasi hanggang sa ngayon, sarado pa yung, wala pang operasyon yung kanilang airport. Kaya mula sa Davao, doon kami nag-land, no? Mula sa Yes, Davao, yes. biyahe kami ng 2 oras papunta dito sa General Santos City. So tinitignan natin yung mga gusali, may hospital tayong nakita na kumbaga sinara at limitado raw yung pinapapasok at yun yung i-verify natin kung ito bang mga pasyente paano i-accommodate, no? May mga ibang hospital pa ba yung magbubukas para sila ay matanggap niya. And also, walang kuryente, no, Christian? Brownout pa rin dyan sa Gensan. Kanina tinanong ko yung ilang mga nagtatrabaho sa mga business establishments na bumalik dito, no. Sabi nila wala pang abiso kung kailan babalik yung supply ng kuryente, pero gladly sa kinatatayuan natin ngayon, no, merong itong poste ng kuryente, street light. Ito lang yung meron. Light, yes. Oo. Na nakikita natin na bukas sa mga oras na ito. Tsaka yung parang may ibang establishment sa likod mo na parang may ilaw, pero yung mga bahay sa likod mo, sa bandang kaliwa, walang ilaw, ano? Brown out sila dyan. Kung kailangan pa naman nila ng ilaw, ano? At ikaw rin, kasi kahapon kausap natin si Noreen Igonia, parang saan ka magsistay dyan, di ba? Anong hotel or anong mga place na maaaring safe at walang banta ng, collapsing, Christian? Ako po, ito nga yung naging problema ng ating mga kaibigan, kasamahan sa media dahil nagkaubusan ng mga hotel, no, na meron pang magabukas na mga accommodations kasi yung iba hindi na nag-operate o hindi na nagbukas kasi wala silang generator set. Yung iba naman yung kadahilanan nila abay mataas yung kumbaga mahal yung krudo kaya hindi na nila inoperate itong mga generator sets na meron sila. Kaya maraming mga hotel ngayon ang sarado until now. Kaya namaswerte tayo, nakakuha tayo mula sa nagbigay ng impormasyon yung kasama natin sa media na may isang hotel pa yung pwede nating matuluyan. Oo, sana hindi yung mataas, ano? Yung parang may first floor lang, di ba? Actually ito mabanggit ko lang, no. Nararamdaman pa rin natin yung paunti-unting kumbaga paggalaw ng lupa dito ninyo sa natatayuan natin sa Gensan. Oo, grabe. Padama mo nga sa amin yung sitwasyon dyan, Christian. Gaano kalaki ang pangamba ng mga tao at mismo ikaw na pumasok sa mga natitirang mga establishmento dahil sa mga bitak at walang humpay na pagyanig. Mayroon pa tayong hindi nakuhanan kanina, no, dahil sa nagmamadali tayo pumunta dito sa mismong location, no. May nakita tayong medyo mga nanluluha pa, mga manggagawa. Kasi nga hindi nila lubos maisip na mangyari ito at sa dasal nila na sana'y pagkabukas ay bumalik sa dati. Yung buhay nila ay sinadya nila yung kanilang pinapasukan kahit ito ay wasak na at dumapa dahil dito sa malakas na lindol. Ang sabi ng iba, kakapit sila sa kanilang kumbaga kilalang salita dito sa Gensan, itong tinatawag na Barug Gensan. Ibig sabihin, babangon muli ang Gensan. Ito ang sabi nila. Ayan, maraming salamat Christian Bascones at ingat kayo dyan.